Good afternoon sa inyo lahat. Saka Merry Christmas and Happy New Year. Habahan ko ba? Una sa lahat, thank you kay Lord. Pangalawa sa inyo, sa mga empleyado ng company, sa anak ko si Mark, sa mga anak ko si Marie. Ang haba kasi ng pinagdaanan ng Smart. Ang daming struggle. Yung COVID, tapos yung price ceiling. Kala ko nga wala tayong party. October pa lang, nag-uusap na kami ng mga anak ko. Meron ba tayong pambigay sa mga tao? Sabi nila, pa meron. Sabi ko sa kanila, bigay nyo ako. Kasi naranasan na namin yung Pasko. Kami yung family namin. Wala man lang kami makakain araw ng Pasko. Pero yung mga tao namin, binigay namin yung 13th month nila. Binigyan namin kung ano meron sila. Di balik ako kung tayo yung mag-sacrifice. Pero awa ng Diyos, babait talaga yung Lord sa amin, sa family Gabino. So, nandito tayo. Ayun, hindi ko nahabang, baka maiyak ako. Maraming salamat sa inyo lahat. Pagbutihin natin yung pagkatrabaho, yung dedication. Alam nyo, kahit saan tayo pumunta, kahit lumipat ka na ibang company, kung yung attitude mo, halimbawa, kumikita ka ng 500, kung gumastos ka naman 600, walang mangyayari sa buhay mo, yan tandaan nyo. Unang-una, baguhin nyo yung attitude. Huwag natin priority yung bisyo. Tignan nyo ako kaya ako nasasabi yan. Meron akong narating. Meron akong masasabi sa inyong nakabili ko ng bahay, nakabili ko ng kotse, yung mga anak ko stable ang buhay. Kaya ako, nag-a-advise ako sa inyo, hindi pa huli ang lahat, mga bata pa kayo. Gaganda pa buhay ninyo. Okay lang na umalis kayo sa company, maganda yun para ibig sabihin nangangarap kayo. Pero yung attitude, baguhin nyo. Kung halimbawa pagdating ng Sabado, sabihin mo, inom tayo. Tandaan nyo, walang mangyayari dyan. Walang magandang legacy ang pag-inom. Ang kasunod niyan, sakit. Pero yung nag-ipon ka, tinabi mo yung sobra ng sweldo mo, nakabili ka ng motor, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng lupa, napag-aral mo yung anak mo, isang magandang accomplishment sa buhay yan. Yun lang at maraming salamat sa inyo. Good afternoon and Merry Christmas. Yes. Sabi nyo, namimiss nyo kami, ako personally, namimiss nyo yung sermon ko, no? Before anything else, gusto ko magpasalamat. Ang ganda ng Christmas decorations. Palakpakan natin. Kaya kanina, inaya ko agad si Sir Francis na pumunta dito at magpa-picture. Dahil alam ko si Seth magaling mag-picture, So, ayun, nakita nyo naman si Sir, di ba? Alam natin, nagda-dialysis si Sir. Nasa itsura ba? Ang galing ko mag-alaga. Pagka mababa sugar niya, ginagalit ko siya sa ospital para tumaas yung sugar. So, wala sa itsura ni Sir dahil machong-macho pa din. Oo. Kaya, palakpakan natin si Sir Francis. Ayan. At saka sabi ni Mark, sabi Christian, maghuhumili ka na naman ba? Sabi ganon. Syempre, nanay niyo ko, mother knows best. Sabi nga ni Sir, kung 500 ang sweldo, wag tayong gagastos ng 600. Nung araw ko pa yan, naging kasalanan ko yan sa buhay naming mag-asawa na
hindi ko naisip yon. Basta ako, ano yung gusto ng mga anak ko, sabi nga ni Marie, hotdog. Sabi ko, bakit nabibili ko naman kayo ng hotdog? Sabi niya, isa lang. Sabi niya, gano'n. So, ayun, kung ano yung gusto ng mga anak ko, sige, bigay, gano'n. Pero, dapat din pala, talaga, nagko-control tayo ng budget. So, kailangan, kung minamanage ng company yung ating gastusin, dapat tayo din mag-manage din sa personal nating income. So, yan yung isa sa mga word for the day. Huwag gumastos ng above 500 kung 500 lang ang kinikita natin, ha? Okay. And then next, since Pasko ngayon, di ba? Gusto ko lang i-share sa inyo na tayo, marami tayong pinagdadaanang tawag dito, trials, challenges in life. Ngayong Pasko na dumarating, ngayon ako nakakaramdam ng parang hindi ako masyadong confident, no? Na parang, hala, ano na ba mangyayari sa company? Dahil kanina, Vince, sinahanap kita, na-miss kita, Vince. Dahil ang lahat ng mga specials, mga anak na greet ko. Pero bakit kaya wala ka ako si Vincent? Ayun. So, ayun, balikan natin na talagang maraming trials. Ayun nga, si COVID, si Sir Francis, nagkasakit. Tapos, ano pa ba, yung price capping na yan, ang LTO na yan, sobrang 8 hours lang, kailangan magbigay na tayo ng certificate, no? Nawala yung ating advocacy sa safety driving na hindi tayo dapat nag-i-issue hanggat hindi talaga marunong. Kaya ang daming pasakit. Nakikita ko nga pagpasok ko dito, malungkot yung mata ng anak ko. Yung panganay kong anak, si Mark. So, sabi ko naman, ganun lang talaga ang buhay. Umiikot-ikot lang naman talaga sa driving school. Kasi naman, mababa talaga ang tuition fee simulat sa poll na, tawag dito. Parang umiikot lang dahil maraming dumadating na estudyante. So, pinita natin, sakto lang din sa gastusin. Ang laki ng overall head expenses ng company. Eto po, si Medi's Catering. Wala lang dito si Medi. Dati 350 lang kayo eh. Pero ngayon, pero sila pa rin ang kinukuha natin dahil bukod sa masarap ang pagkain nila, talagang mababa ang presyo nila, sabi ni Ma'am Des sa akin kanina. Na nagpresyo na sila sa amin nung dati nating order ng 650. Buti pa sila nag-increase. Pero kami, yung aming 400 tuition fee per hour, 400 pa rin. 23 years ago na kami. 23 years in existence, no? So, kaya kung mapapansin ninyo, tawag dito, nilimit na lang natin yung number of klase ng order. Dati mga 6 na pirasong putahe, ngayon ginawa na lang nating 3, yung paborito natin, para makaraos tayo na magkain tayo ng sama-sama together, di ba? So, yun yung paliwanag po. So, talagang dumadaan sa tulay ngayon ang SMART. Pero sabi nga natin, kapit lang, hawak lang kay God. Kung makikita ninyo, magyayabang ako. Di ba kung pogi si Sir Francis, maganda pa din ako. Oo. At ang sikreto niyan, walang iba kundi si God, no? Kaya nga, sinishare ko kung makikita niyo sa Facebook ngayon, yung homily ng simbang gabi. Araw-araw hindi ako nakakapagsimba dahil ko talaga yan. Yan ang weakness ko na masarap akong matulog sa madaling araw hanggang alas 9, alas 10 ng umaga pa ako gigising. Masama pa loob ko noon. Gusto ko alas 11 ako gigising. So sila Ma'am Marie, si Gabi, si Sir Mark, yan. Nagsisimba. Kaya anak, mag-wish kayo kasi sabi ni Father Dave, dapat nag-wish daw tayo dahil talagang there is nothing impossible with God. Tuturuan ko lang kayo kasi ako din sa araw-araw na, si Sir Francis, minsan sasabihin niya sa akin, Ma, hinaan mo yung radyo mo, kasi nag-YouTube ako. Pero wag ka, pag hindi siya makatulog, i-on ko yung YouTube ko about homily. Pamaya-maya, naghihilik na. Yun ang sikreto. Kung di kayo makatulog, makinig kayo ng homily. I-on ninyo ang YouTube at pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Yung mga teaching ng mga pare. Yun ang sikreto ko. Kaya kahit kung anong titingnan nyo, masaya ako.
talagang totoong masaya ako. Kasi walang imposible kay God, no? Kilala nyo ba si Samson and Delilah? Si Samson, di ba, pinakamalakas na tao na yan sa panahon sa istorya ng Biblia. Mahaba buhok niya, nanghina lang siya kasi ginupitan ni Delilah yung kanyang buhok. At alam nyo ba na si Samson ay galing sa nanay na ang edad ay 80 years old na nung siya ay pinanganak, nung siya ay binuntis. Pinagkaloob ng Diyos Ama yung magulang ni Samson na magkaanak. Kaya walang imposible kay God. Sino pa? Si John the Baptist. Siya yung nagsisigaw sa forest na ang suot niya ay yung mga galing sa sa beast na pukyuta ng mga damit, parang ganon. So, ang nanay din nun ay, tawag dito, baog, o bearin, yan ang tawag sa English. Siya din, nasa 90 years old, nung binigay ni God, ipinagkaloob ng Diyos na manganak ang nanay kay John the Baptist. Siya yung nagsisigaw na, linisin ang daan at parating na si Jesus Christ. Sino pa? Si Sarah, yung sa lumang tipan. Si Father Abraham, na nasa 90 years old na din. Mga ganun ang edad nila. Si Sarah, asawa ni Abraham, hindi din yun ay baog. Pero nung mga edad 90, sinabi ni God, nabibigyan ko kayo ng anak na ang pangalan ay si Isaac. So, ganon katotoo ang Diyos. Kaya kayo, huwag niyong sasabihin na, maglasing ako, mag-addict ako, wala naman Diyos. Pag namatay ako, magpakamatay na ako. Dahil pag namatay ako, tapos na yung paghihirap ko. That's not true. Dahil pinatunayan ni God sa pamamagitan ni Jesus Christ that there is life after death. Si Jesus Christ, after 3 days, nung siya ay napapako sa krus, nagsakripisyo, namatay, nabuhay muli, di ba? So, there is resurrection. Bakit sa mga kakilala ninyo na bago mamatay, sinasabi niya, nagpakita sa akin yung nanay ko, nagpakita sa akin yung tatay mong patay na. Di ba maraming kwentong ganyan? Kasi totoo na yung mga nangamamatay na tao, sinusundo yung malapit na ding mamatay. So there is also a purgatory na kung saan yung mga namamatay, napupunta muna sila doon. Kasi kini-cleansing sila para husgahan sila kung malinis ba sila, deserve na ba nila na umakyat sa langit. Dahil kung hindi, sorry to say, sa impyerno. Kaya, ang dami nang nangyayari sa mundo, hindi ko naman tinatakot, huwag kayo maniwala sa akin. Andyan ang mga lindol-lindol, pwede mo pakipatay mo na yung ilaw doon. Tawag dito. So, let us be ready. God is a forgiving God. Jesus Christ pumunta dito sa mundo, hindi para sa mga mabait, kundi para sa mga makasalanan dahil gusto niyang i-save yung ating mga kasalanan. Okay? So, never na mag-doubt tayo kay God. Dahil yun ang patunay, mga 90 years old na mga nanay, nagbuntis pa. Si Mama Mary, galit kayo kay Mama Mary. Bakit tayo nagagalit kay Mama Mary? 12 years old, 14 years old nung siya ay nagbuntis. Pinili siya ni God para doon ilagay sa sinapupunan niya si Jesus Christ. Ngayon, pinanganak niya na si Jesus Christ na talagang birhen siya. Ngayon yung iba, naririnig ko, nagkagalit sila kay Mama Mary, sinusumpa nila. Ay, bakit nawala? Ayan. Sinusumpa nila si Mama Mary. Bakit? Masama ba na after nanganak siya kay Jesus Christ, nag-asawa sila ni Joseph? Ako ba, bilang nanay, anak Mark, anak Christian and Gabi, sasabihin niyo bang isumpa niyo ako dahil nag-asawa kami ni Papa niyo at pinanganak ko siya, pinanganak ko kayo? So, walang ganon. So, dapat mahalin din at irespeto natin si Mama Mary. Namatay yan, pero itinakyat, sinundo ni Jesus at inakyat sa langit, body and soul. Makinig kayo ng homily. Kasi dun sa mga trials natin sa buhay, sila yung nagbibigay ng paliwanag, inspiration. Pag boring kayo sa buhay nyo, malungkot kayo, iniwan kayo ng boyfriend nyo, iniwan kayo ng girlfriend nyo,
yun ang advice ko, motherly advice. Makinig tayo ng homily, no? So, salamat nga, yun ang malaking pasasalamat ko sa social media, internet, na mayroon akong na-discover na kung paano po malalaman at maririnig ang mga salita ng Diyos. If you want your prayers to be answered, or if you want something na katulad nga niya, nagdadasal, maganda yung collection natin ng huling 2 araw. Binubulabog ko yung mga sales rep, ay mga marketing. Yung mga sales rep nyo, si Conception 1, 11 enrollments. Sino ba yung Conception 1? Palakpakan natin. Sabi ko sa kila Marian, sa group ni Marian, marketing heads, tawagan nyo, baka naturete na yan, nataranta na yan kung anong gagawin niya doon sa 11 enrollments. So ganoon, pagka may pangangailangan, nagkasakit ang apo ko, na confined sa hospital si Alex, dasal, dasal, dasal. Kailangan natin magtiwala kay God, ha? Para sa inyong lahat. At saka isa pa, lagi tayong maging humble and pleasing sa ating mga ginagawa. Kami ni Sir Francis, yung nagtutulak lang sa amin ng wheelchair, araw-araw yun nakakatanggap ng 200 pesos. Kasi nababaitan kami sa kanya. Na-feel namin yung pagmamahal niya, caring niya sa amin, na kahit siya ay tagatulak lang ng wheelchair, taga-map lang ng floor sa ospital, pero na-appreciate namin, malinis yung CR, na ganito ginagawa niya ang tamang trabaho niya. So kayo din na mga empleyado, gawin din ninyong maging matuwa sa inyo ang inyong mga estudyante. Maging masayahin kayo, maging kayo yung bang ma-feel nila na talagang welcome sila sa atin. So kapag mabait tayong ganyan, may reward talaga na dadating. Huwag nating pabayaan na pag halimbawa may kasamahan tayong trabaho na buwisit sa atin, mapang-asar, bubwisitin na rin natin yung maghapon. So gumawa kayo ng mga paraan kung paano matanggal yung mga stress sa buhay natin. If you have to choose between kind and being right, kapag mamimili daw tayo sa pagiging mabait at pagiging tama, dapat ang piliin daw natin yung pagiging mabait at isunod natin ang pagiging tama. Halimbawa, sinabi ng instructor na, eto po, seatbelt, yung pagsasabi ng seatbelt. Kapag sinabi mo, ay, kailangan magsuot ka ng seatbelt. Pero pag sinabi mo, ma'am, yun yung right ka doon. Kasi para hindi ka masaktan, hindi mabasag yung mukha mo. Kailangan magsuot ka ng seatbelt. Kasi alam mo, tama yon. Pero kung ginamitan mo muna ng kind, ma'am, sir, kailangan po natin mag-seatbelt kasi po magbibigay protection po ito sa buhay natin. So, pinakita mo yung concern at malasakit mo. So, yun yung ibig sabihin. Gawin mo muna yung pagiging mabuti bago ka gumawa ng tama para sumunod at maging maayos ang magiging takbo ng relasyon. Okay? So, always pakakatandaan natin, itatak natin sa isip natin yung John 3:16. John 3:16, nasa Bible po yan, kahit anong religion pa natin. Na ang sabi doon, for God so loved the world, that He gave us His only begotten Son, Jesus Christ. No? Mahal na mahal ng God the Father ang mundo, kaya binigay niya yung bugtong nag-iisang anak niya na Panginoong Hesukristo na kisama naging tao dito sa mundo. Isinilang sa pamamagitan ni Mama Mary. Okay? So, sa commandment din, there are 10 commandments. Pero pinaiksi na po ni God yun, o pinaiksi ni Jesus Christ, parang sinamarize niya. So, 2 na lang, pero 10 pa din. Kaya lang, para maging hindi natin makalimutan at may apply natin sa buhay natin, sabi ay, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Mahalin natin ang Diyos, magtiwala, hindi imposible, totoong mayroong Diyos. And then, love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang kapwa empleyado mo, mahalin mo ang asawa mo, anak mo, yun yung neighbor, kung sino man yung nakakasalamuhan natin. As you love yourself. Kung paano mong
gustong mahalin yung sarili mo, kung paano gusto mong itrato ka ng ibang tao, dapat ikaw muna ang unang magbigay ng respeto at pagmamahal sa kanila. Mayroong kwento, ang asawa, masyado siyang bungangero. Pagdating niya sa bahay, putang na, gano'n. Sinasampal-sampal niya pa yung asawa niya. Tapos gagawin ng asawa niya, pupunta ng CR. Ang bait ng asawa niya. Punta siya ng CR tuwing galit yung asawa niya. Wala na siyang ginawang tama, puro mali. Tapos nung naging nung nagkaroon na ng matagal na panahon, sabi ng asawa niya, "Darling, buti na lang napakabait mo. Hindi ka lumalaban sa akin kahit pinagmumura kita. Kahit na anong ginagawa kong kabastusan sa'yo." Pero nagtataka ako, bakit tuwing nagagalit ako, wala kang ginawa kundi pumunta sa CR? Ang sabi ng asawa. Kaya ako pumupunta ng CR, nililinis ko ang inidoro. At ang pinanlilinis ko, yung toothbrush mo. Kaya watch out ha, huwag kayong gagawa ng kasalbahian sa kapwa ninyo. Oh, di ba? Oh, kaya siguro ngayon, simula ngayon, magbabait na yung mga mister na yan. Yung pala, hindi kayo kinokontra, kundi may ginagawa palang masama. Pero hindi ko yan ginawa kay Sir Francis. Oo, natawa din ako nung napanood ko yun. Okay, it is all right na magkamali tayo. Tao lang, kaya nagkakamali. Pero sana, sa pagkakamali natin, we learned our mistake, no? Dapat kung nababae ka ngayon, na-realize mo mali yun, dapat wag mo nang ulitin. Okay ba, Sir Vince? Nakikita ko kasi yung favorite anak ko doon eh. Okay, so laging pakatandaan din ang golden rule. Do not do unto others what you don't want others would do unto you. Lagi mong iisipin yon. Gusto mo ba sigawan mo na sigawan yung isang tao, murahin mo na murahin, tapos in return, maglo-loyal sa'yo? Hindi ganon. Kaya kailangan, ano man ang sasabihin mo, gagawin mo, pag-aralan mo, pag-isipan mo. Pwede mo naman sabihin yon, pero choose the right words. Natutunan ko yan kay Sir Francis. Dati maldita din ako eh. Maldita ako na mataray ako, pero natuto ko sa kanya na, kumpare ko yun, taga Nueva Ecija yun, itrato mo ng maayos. Kaya napag-aralan ko din na later on, yung puso ko, naging mamon na. Naging soft na ako, okay? And listen and be inspired to the Word of God. So, ayun. Ang favorite ko po, ini-endorse ko yung pare na favorite din ni Sir Francis ngayon na natutuwa kami pakinggan siya, si Father Dave Concepcion. No? So, makinig kayo palagi ng homily. At ang paborito naman ni Sir Mark, kaya siya ay religious, ay si Father Jason Laguerta. So, God bless us all. Merry Christmas. And let's party! Mamaya sasayaw ako ha. Thank you. Love you. Thank you so much, Ma'am Bess. Kaya maraming salamat, Sir Francis. Busog na